Panibagong araw, panibagong house viewing na naman tayo. Detached house nga ulit for today's video. So far sa lahat ng napuntahan namin, ito yung may pinakamataas yung presyo. Pero kung sa pagandahan, hindi ko lang alam kung ito yung pinakamaganda para sa inyo. Ayan nga yung hagdan papunta sa second level, pero dito muna tayo mag-focus sa main level. Unahin na natin tong kitchen nila. May sukat nga tong 10.37 square meters. Double sink na rin yan. Tapos may setup nga sila dyang dining table and chairs. Indicated nga pala sa remarks ni seller, kasama na raw yung mga appliances kapag binili tong bahay na to. Itong dining area at living area naman, magkasama na, open concept nga. May sukat yang 25.07 square meters. Dito na rin pala yung walkout papunta sa balcony. Yung mga katabing bahay nga may kanya-kanyang balcony din. Mamaya makikita nyo. Next naman nating pupuntahan yung second level nila. Meron pa kasing tao dun sa basement, yung dapat yung unahin ko, pero sa second level na muna tayo. Yan yung pinto papunta sa basement, nandyan pa kasi yung iba pang potential buyers, kaya hindi muna ako bumaba dyan. Yung buong bahay nga pala naka-carpet, pero lang dun sa CR na prone sa basa. Parang wala pa akong napupuntahan na CR na naka-carpet, kasi nga posibleng mamahaw kapag nabasa eh. Unahin na natin yung pinakamaliit na kwarto, pero hindi nga nila ginawang bedroom yun, ginawa nilang office. Yung sukat kasi nito parang maliit kapag nilagyan ng kama kaya ganyan na lang siguro yung sinetup nila. Itong pangalawang kwarto naman, may sukat na 9.67 square meters. Pero parang walang built-in closet to. Masisikip pa yan kapag nilagyan ng cabinet para sa mga damit. Next naman, yung katabi niyang CR. 4-piece nga ulit to. Katulad nga ng mga napuntahan kong iba, may sink, toilet, bathtub at shower. Personally, hindi ko gusto na bathtub yung base ng shower. Nakakadulas kasi yan, mas gusto ko yung flat. Kayo ba nasubukan nyo na yung bathtub yung base ng shower nyo? Next naman natin puntahan yung primary bedroom nila. Ito nga, malawak-lawak to. Sumusukat to na 14.77 square meters. Meron din siyang malaking built-in closet. Ito naman yung itsura sa labas. Maganda nga yung community nila dito. Hindi katulad sa ibang community na maraming homeless. Malaking factor din kasi yan sa pagpili ng location ng bahay. Next naman natin tignan ito ng basement nila. Pati nga dito, naka-carpet. Tapos naka-wood walls nga siya, unlike sa iba na drywall yung gamit. Hindi ko lang sigurado kung ano yung advantage niyan versus sa drywall. Ito nga pala yung utility room nila, combined na sa laundry room. Hindi nga finished yan. Tapos meron ditong maliit na CR, pero 2-piece lang to. Toilet at sink lang yung nakalagay dito. Okay na rin yan, at least kapag nandito ka sa basement, hindi mo na kailangan umakyat kapag kailangan mo mag-CR. Next naman nating pupuntahan yung recreation room nila. May sukat nga yan na 24.39 square meters. Malawak-lawak tong area na to, marami kayong pwedeng gawin. Tapos may walkout nga rin pala dito papunta dun sa backyard. Hindi nga lang kalakihan yung backyard niya kumpara sa mga iba naming napuntahan na mahaba. Ang benta nga pala sa bahay na to, 695,000 Canadian dollars. Or sa Philippine peso, 28 million pesos. Pero feeling ko hindi to mabibenta sa ganitong halaga. Tingin ko mas bababa pa yung presyo nito. Kasi sinubukan nung may-ari na ibenta to nung August lang sa halagang 770,000 Canadian dollars. Sa Philippine peso, 31 million pesos yun. 3 million pesos nga yung ibinaba mula nung August. Kaya feeling ko mas bababa pa to. Ito pala ipapakita ko yung sinasabi kong mga balcony rin ng kapitbahay. Siya nga pala, i-comment nyo naman kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umabot tong video na to. At kung maaari, mag-iwan ka na rin ng heart react sa video na to. Dito ko natatapusin tong vlog. Hanggang sa muli, paalam!